po kay Binibining Mia ay anong pakiramdam nung nakikita mong yung mga paboritong eksena ng leaders mo are coming to life na with this cast and production? Siyempre po, excited and masaya. Lalo na po kasi, nung sa script writing, siyempre po hindi naman din talaga lahat yung 500,000 words na novel manilalagay sa series. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na pumili ng mga iconic scenes. At sobrang, kumbaga, yung time na sinusulat ko po yun, tapos ngayon napapanood na natin, kahit teaser pa lang, kahit kakunti pa lang. Kumbaga, iba po yung feeling na yung minsan sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig din po manood ng mga series. International, local, at na-appreciate ko po yung iba't ibang medium. Kung novel, kung film, kung theater, naniniwala rin po ako na actually pinaka-excited po ako sa mga malulungkot na eksena, yung mga tragic scenes. Kaya po kapag kausap ko rin po sila, yun po yung minsan tinatanong ko kung tapos na po kayo sa ganyan, gano'n. And I'm really looking forward kung paano po nila maipaparamdam yung emosyon ng galit, ng luha, ng pangungulila at pagkawala ng mga mahal mo sa buhay at yung bagay na pinakalingan. Kaya po sobrang excited po ako sa nangyayari scenes. Palagay mo ba mai-influensyahan ka bilang manunulat sa mga future works mo? Ngayon na nakita mo po na kung paano isa pelikula ang mga gawa mo. Sa tingin ko, magkaiba po kasi ang novel at ang film. Pero po magkakatama po kayo, magkakaroon po siguro ng influensya kung saan sa ngayon, sisiguraduhin ko po na lahat ng mga eksena ay kumbaga accurate, kumbaga madaling gawin, madaling maunawaan, at sa mga film location, so magkakaideya po kung saan ba magandang lugar doon sila mag-usap, ano yung pinaka-romantic na lugar sa bahay, ano yung pinaka, kumbaga, tragic. Kasi tayo po, kung sa novel or sa film, kapag kunyari po ang eksena ay umiiyak na break yung dalawang karakter, dinadagdagan po natin ng umuulan, dinadagdagan po natin ng kumbaga yung mood sa paligid. At sa series ko na nangyayari, mas nakikita ko po yung maitatranslate ko ng series sa novel ko. And kumbaga, ako rin naman po bilang writer sa pagsusulat, gusto ko rin pong ibigay yung pinakamaayos at pinakamaganda na ipipresenta rin po sa akin. Last question ko lang. Bilang ikaw ang author, at ikaw ang may likha, ikaw ang may pinakakilala sa mga characters, kung sino man. Kanina yung unang tanong na may mga tao na hindi sang-ayon sa pagkakakas sa iba sa kanila o sa kanila. Ikaw bilang author nito, pwede mo bang sabihin sa kanila kung bakit sa totoo lang ito ang perfect casting? Para po sa akin, mahalaga po na magkaroon pa rin po tayo ng open mind. At sa paglipas po kasi ng panahon, ako po, aminado po ako na may mga nasasabi po ako naman na lalo nung bata pa po ako ng mga bagay na parang tinapos ko na, sinarado ko na. So nagkaroon po ako ng lesson learned. Ngayong 28 na po ako, nung sinulat ko po yung 19, at kumbaga, adolescent, palaban, impulsive, yes po. Hindi ko po masisisi ang lahat. Kumbaga, marami po kasing factor ang nangyari. At ang tao po, naniniwala po ako na meron pong growth at meron pong character development sa totoong buhay. Kumbaga, meron po tayong mga realizations, meron pong mga bagay na mapagtantog natin na kaya pala may mga bagay na hindi nangyari dahil ito yung mga hindi pwede. Ngayon, paano tayo mag-meet halfway? So, yun po yung lagi sinasabi. At pinakamahalaga po sa akin, makasama yung mga taong genuine at passionate po sa isang bahay.
ko yung mga tao sa paligid ko ay bukas ang isip, may pagmamahal, at kumbaga, meron pong growth, meron pong pagkakataon din na sila magbibigay sa'yo ng lesson, sila magbibigay sa'yo ng hindi mo maintindihan. Kasi po sa edad ko ngayon, marami na po akong mga pinalikuran na paniniwala noon sa paglipas ng panahon dahil sa mga karanasan. Kaya po, sa mga leaders, sunshine, sa mga fans, naway, kumbaga bukas pa rin naman ang aking isip at yayakapin namin kayo sa inyong pagbabago. Ganda ng sagot. Salamat. Thank you so much. Next up is Richard Cabrigawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. So, ito muna yung question ko kay Direk na kasi Direk, isa sa mga problem ng mga period drama is yung yung mga correct na from damit, from setting, from everything. So, papaano nyo parang binibigyan ng assurance yung mga na parang correct lahat ng mga makikita for this period drama? Okay. Sasagutin ko 2 points. Number 1, accuracy sa history. Lahat kami nag-research. Ang art department did a very thorough and extensive research. Hindi lamang tungkol sa damit, kundi pati tungkol sa mga gamit, tungkol sa mga kasangkapan, tungkol sa struktura ng bahay. Kasi lahat ng mga pinagsusutan namin, authentic. Pero merong mga, para ma-preserve nila, merong mga dinadagdag. Ano yung mga dinagdag, era accurate pa siya, etc., etc., etc. Sa punto ng vista yon, confident na confident ako. Pero ang I Love You Since 1892 is not a historical piece on real people. It is a love story, what they term now as historical fiction. Meaning, accuracy historically is a big plus, but it is not a main point. Simply because ang major what they call it, ang major device na ginamit ng author ay time travel. So doon pa lang, alam mo na it's fiction. So we are not bound by a large degree of historical accuracy because merong isang taong mula sa present na pupunta sa past. At in that sense, hindi kami ganun kabaw. We try to adhere to it as much as we can and as much as needed. At lagi kong paulit-ulit na sinasabi na ang I Love You Since 1892, ginamit yung platform ng historical fiction, but it is a love story. It is a love story among 3 people. It is a story of families. It is a story about being Filipino at a particular era in time when people were thirsting for independence. It is a story about what one or what a group of people will do for their beliefs, meaning freedom, meaning protection of family, and more importantly, what you are willing to give up for love. Yun ang pinaka-essence ng I Love You Since 1892. At para sa mga bata na nag-uumpisang makaranas ng pag-ibig, yun ang mga fans niya, yun yung kanyang 132 million reads. The journey of these 3 people fascinating sa kanila. Tulad sa mga kaidarang ko, sa generation ko, ano yun been there, done that, so beautiful, I'll go through it all over again. Yung ganun ang feeling ko doon. Ang isang bagay na kailangan nating, na lagi kong tinatandaan, at lagi kong inuulit-ulit sa sarili ko kasi may halaga siya. Napakahusay ng author na ito kasi sinulat niya when she was 19.
anong ginagawa natin when we were 19? Di ba? Tayo, anong ginagawa natin when we were 19? So, nag-concoct siya ng story na ganito kalawak. It's both simple and convoluted when you were 19. At ito ay hindi tungkol lamang sa history. Tungkol ito sa pananaw niya sa history, but more importantly, tungkol ito sa pananaw niya sa pag-ibig, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pagiging Pilipino when she was 19. And if only for that, kailangan ko saluduhan yon. I don't care about, kunyari, may mga historical inaccuracies yung nobela, o may konting maluwang dito, o may konting kailangan ng konting sikip dito. She was 19. Di ba? Ngayon, kami ngayon ang gagawa. Hindi kami 19. Ilalabas namin ngayon sa screen. Hindi hamak na we owe it to the original creator to make sure that the translation is not only worth it, di ba, but would satisfy whatever she was feeling when she wrote it when she was 19. Not now. Yung freshness, yung innocence at 19, meron ako i-share. Hindi ko alam kung dapat ko i-share, pero i-share ko. Best friend ko ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Dahil pareho kaming busy, nagkakwentuhan kami a couple of days ago. Sabi niya, Mak, ang ginagawa mo pala yung ILYS since 1892. Nabasa ko yan. At nabasa ko yan ng buo. Sabi ko, nabasa mo yan ng buo? Yung mahabang Wattpad na 1,700 pages. Oo, ma. At dahil nabasa ko siya ng buo, ang ibig sabihin nun, ganun siya ka-interesting. Yon. National artist yun at silang point of view. Sabi ko, Ricky, yun eksakto ang nagustuhan ko. Yung youthful energy ni Carmela at ni Carmelita. So those looking for historical accuracy, you have to remember, it is Carmela of this generation, of this age, who travels to 1892. That is not about historical accuracy. It's about youth. Diba? It's about youth, it's about innocence, it's about love, it's about discovery. Yun lang, thank you. Thanks, Direk, for sharing. Yung last question ko kay Miss Mia. Ano na lang yung gusto mong sabihin sa OG Wattpad fans na sumabaybay sa journey ng I Love You since 1982 mula sa simula? Ayun po, salamat po dahil almost 2016 ko po sinulat ng I Love You since 1892. Sa loob po ng siyam na taon na nabasa niya sa iba't ibang version, salamat dahil hanggang ngayon, naaalala niyo pa rin si Carmela at si Juanito. At ang lagi ko lang din sinasabi at panalangin na sana yung mga pinagdaanan ni Carmela at Juanito tumatak din sa puso nyo, sa buhay nyo, na naniniwala po kasi ako na ang isang novel, para po siyang simulation ng buhay. So, natututo po tayo sa mga characters. Nakaka-relate po tayo sa mga characters. Kahit po yung buhay natin peaceful, hindi naman po ganoon daming nangyayari. Pero nandun po yung empathy, sympathy na nararamdaman natin sa mga characters. Gusto ko po na patuloy niyo pong maramdaman yan bilang readers. Na magkaroon po kayo ng empathy sa mga characters, sundan niyo kung ano yung nangyari sa buhay nila. At yung mga pagkakamali nila, maging lesson learned sa atin. Kumbaga parang modeling. At lahat po iyon, ipinagpapasalamat ko po dahil bukod sa characters, napamahal din po kayo sa history. Yun nga po, pag nakausap niyo po yung mga sunshines, magaling po sila mag-Tagalog. As in, kapag sa mga book signing, kakausapin po nila kayo ng chat tunay. At na-appreciate ko rin po yung mga gumagawa ko ng contents, na kumbaga Juanito, Carmela, Leandro, at iba't ibang character. Kumbaga, dinadala rin po ng kwento yung
pakiramdam po nila na mahalin po yung kasaysayan natin, yung kultura natin at yung tradition. Kaya sana patuloy niyo pong mahalin ang historical fiction. Hindi lang po ang I Love You 1892, pati po ang mga nobela na nasa historical fiction genre. Thank you. Congratulations again. Thank you, Richard Pagligawa, ni Flying RTV. Susunod naman po si Ms. Dolly Ann Barbahal ng Philippine Star. Hello, for Jerome, Joseph, and Heaven. Kasi it's about time travel, no? A fun question lang. Kunwari you could freeze time in your life. What moment in your life would you want to freeze? A particular moment. Wow, that's a great question. What do you guys think? Yung paglakad mo sa Araneta. Yung... Well, for me, Miss Dolly, I guess, alam mo, may nakita akong may nakita akong video sa TikTok. Parang umuulan siya, tapos sabi niya doon, dati ng mga panahong ito, walang pasok. Kami ng mga kapatid ko, masaya kami kasi walang pasok, makakapaglaro. And it kind of hit me, you know, nung going back like, maybe 28 years ago, you know, yung kasama ko pa yung mga kapatid ko dun sa bahay, na kompleto kami. Wala kang iniisip. It's just you and ano bang lalaroin namin today. And your mom and dad nandun. Yeah, it's just, parang naging emotional ako nung nakita ko yun. And I would say, like, if I could turn back time, you know, yun siguro yung freeze yung moment. Simpler days. Yeah. Thank you. How about Miss Heaven? Looking back at it, parang wala naman po akong gustong balikan. It's kasi Yung gusto mo i-freeze yung moment yung sana hindi na natapos yung moment na yun. I believe that everything happens for a reason. And I believe na ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano man yun dahil nakalaan yan para sa'yo. Nakatadhana na mangyari lahat ng yun. The pain, the success, lahat yun for your growth. And I do believe na I live in the present. I try to live in the present na ngayon na-appreciate ko po lahat ng pumunta po dito. At hindi ko po yun makakalimutan. So, ganun po ako pumingin sa buhay. Yes. Well, sa akin, actually, tinamahan din ako sa sinabi ni Seth. Ang laking bagay na naalala ko rin kasi sa mga kapatid ko. Pero madalat, naisip ko agad yung dad ko. Yun yung mga times na i-freeze ko na yung moment na nagbabasa na siya ng dyaryo habang ako nagpapaalam, papunta ng school, maglalakad ako. Yung mga ganang simpleng bagay, mamimiss mo. Siyempre, yung tumatanda ng mga magulang natin. At lahat, pasaway ako niyan. Hindi ako sumusunod eh. Computer lang ako ng computer noon sa computer shop. Pero siya, walang ibang ginawa kinitiro sa akin kung paano kahirap ang buhay. Ako wala akong pakialam. Ang sarap lang balikan ng mga times yun na siguro iba, kumbaga sa libro nga, kung sila, nabasa nila 1892 ng taong ganitong iba pag binasa na ulit nila ng ganito, nasa ganitong edad naman. Gano'n naman sabi ko, yun ang i-freeze ko at gusto ko bawat detalye yung sinasabi sa akin, papakinggan. Kung pwede lang. Kung pwede. Thank you. For Miss Mia, what do you think makes the story yung parang applicable pa to this day kahit sa time travel? Freezing po na time. And then, bakit yung relatable pa rin yung story kahit caught in a time warp? Yung time travel po, I think, isa po siya sa pinakamagandang ingredient ng story dahil tayo pong mga modernong
Pinoy, di ba, ngayon sa panahon ngayon. Kumbaga, ano kaya mangyayari kapag dinala po tayo noon? Kung saan medyo strict pa ang parents, kumbaga may kailangan tayong sundin ng mga batas, may kailangan tayong sundin ng mga tao, kasi very authoritarian po before. Kasi po ngayon, di ba, sa Gen Z generation, kumbaga malaya po tayo, expressive, to the point na medyo conflict siya sa unang panahon. So, magkakaroon po tayo ng, ng lesson learned kahit pa paano. Hindi naman totally mag-go against kumbaga ibabash natin, bakit ganito sila noong unang panahon, bakit ganyan sila. Kumbaga, mas ma-appreciate po natin yung time kung saan very religious yung mga tao, very pagpapahalaga talaga sa pamilya, pagpapahalaga sa reputasyon, sa dangal. Kailangan planado yung future mo, ganyan. Medyo dictatorship kasi didikta sa'yo lahat ng gagawin mo. Pero naroon pa rin, kung titingnan po natin, naroon po yung love ng paggabay. Kasi naniniwala po ako na hindi ka naman papakailangan ng tao kung hindi siya nakikare sa'yo, kung hindi ka niya mahal. Kumbaga, hindi ka naman sasabihan na ganito ang gawin mo, ganito yung mangyari, kung wala siyang pake sa buhay mo. So, yun din po yung yung masasabi kong applicable sa panahon ngayon, na sana tayong mga kabataan, kung hindi naman ganun ka-strict yung parents natin, or kung hindi tayo ganun ka-expressive sa nararamdaman natin, pagtapos natin basahin yung kwento, ma-realize natin na ang dami pa ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon. Tapos na ma-appreciate din natin yung parents natin na nagkikare sa atin. Thank you. Alam nyo, sorry, naisip ko lang po ngayon kung may babalikan akong moment. To freeze the moment. Hindi freeze, pero I just wanna see yung childhood ng mom ko. Because I wanna understand my mom more. And so, kung nakita ko yung childhood niya and how she was raised before, then I would have more understanding with her and more compassion. So, I think yun yung gusto kong balikan. Thank you. Okay, meron po tayo mga katanungan from Ms. Anna Bingol. Number 1, bukod sa 1892, ano bang period ng Philippine history ang gusto niyong mapuntahan kung totoo ang time travel? At pwede niyo bang i-deliver ang sagot niyo in